Magandang umaga po. Ako yung tatay ni siya. Ako yung magiging sa akin. Ngayon, alam mo na. Magkaibigan ang dalawa. Yan. Okay. Nung dumating kami kanina umaga hanggang sa masigurang gawa, ay nakita ko na halos walang laman pa yung mga upuan. At hanggang ngayon ay parang wala pa rin laman ang mga upuan. Ibig sabihin ay marami ang wala. No? Dahil dito meron akong naalala. Meron ako ang isang pangyayari na naalala na yung isang pastor ay nagbigay ng mensahe kung ano yung simbahan. Subalit yung pastor na ito ay masyadong mahaba yung kanyang mensahe. Kaya yung mga miyembro ay isa-isang umiiskyan. Tuloy yung pagsisermon ng pastor at nagpapatuloy yung mga miyembro na umaalis isa-isa. Hanggang sa isa na lamang ang natitira katulad mo na nandiyan sa lahat. Yung pastor ay halos umiyak na. Dahil siya'y nagme-mensahe, nag-aalisan yung mga tao, dahil masyado na mahaba. Hanggang sa yung isa na lamang ang natitira, at ang sabi ng pastor dun sa isang natitira, "O ikaw, bakit hindi ka pa rin umalis? Bakit ikaw ay nandiyan pa?" Yung nag-isa ay nakatingin doon sa pastor at hindi kumikibo. Yung pastor ay halos maluha-luha na at sinasabi, "Ikaw, bakit hindi ka pa rin umalis? Bakit nagtsatsaga ka pa?" Yung isang ito ay halos umiyak na rin. "Hindi po pwede, pastor. Hindi po pwede." "Bakit? Bakit hindi ka po pwede umalis?" "Pastor, hindi po talaga po pwede akong umalis." "Bakit ka hindi po pwedeng umalis?" "Pastor, ako po ang nagsisticker." Ngayon, walang next sticker. Pero pwede na rin kayong pumistenda isa-isa. Kasi pwede naman ako mag-sermon kahit walang lamang tao. Anyway, ang pinaka-tugma ng aking pakikipag-usap sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa paghahanda. No? Paghahanda. Sino yung may moto ng laging handa? Boy Scout at saka Cub Scout at saka Girl Scout. Naalala ko nung higop sa alala. Nung grade 1, ako ay nag-Cub Scout kami, Cub Scout. At ako ay tuwang-tuwa sapagkat ang boto ng Cub Scout ay laging handa. At meron akong naaalala na hindi ko makalimutan doon sa aming uniforme. Sino sa inyo ang nag-Cub Scout nung kayo ay grade 1? Noong kapanahonan ko, nag-Cub Scout ka ba? Pastor, nag-Cub Scout ka ba? Magkailan tayo di ba? Nag-Cub Scout ka. Kami pareho kami ng petsa na kapanganakan, oras lang ang pagkakaiba. Natatandaan ko noon na meron kang isang sandata. Ano? Meron kang knife. Meron ka bang knife noon nung ikaw ay Cub Scout? Ano yung knife mo? Nung pakanan? Tandaan mo? Ano nakalagay doon na drawing? Meron yung drawing na usa. At ang tawag ay, hindi actually usa yun eh. Ang tawag doon ay ukapi. Kung natatandaan. Ang ukapi ay isang hayop. At yun ay natatandaan ko.
At ang pinaka-itinuturo noon ay palaging maging handa. Ngayong umaga ay binasa ang patungkol sa talinghaga ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon sa kanyang pagbibigay ng talinghaga ay mahiwaga. Kaya nga, talinghaga. At sa kabuuan ng Ebanghelyo, sa kabuuan bilang ng talinghaga ng Panginoon sa Ebanghelyo, pinag-aralan natin doon, ay lumalampas ito ng 30 kabilang o mahigit pa. Sapagkat meron sinabi doon na hindi lahat ng kanyang ginawa ay natala sa kasulatan. Subalit, ito'y merong mahigit na 30 talinghaga ang ginawa ng Panginoon noong siya ay nangangaral pa. At mapapansin mo doon sa kanyang pangangaral, ang kanyang pagbibigay ng talinghaga ay laging nakakupol doon sa mga bagay na naiintindihan ng mga nakikinig sa kanya. Ano yung mga talinghaga? Parable of the sower. Diba? Yung maghahasi. Alam lahat ng mga nakikinig sa kanya ang patungkol sa maghahasi sapagkat marami sa kanila ay magsasaka. Parable of the mustard seed. Diba? At isa ngayon dito sa talinghaga na kanyang ibigay ay ang talinghaga ng 10 birhen. At ito ay merong kinalaman sa kasalan. Ano pa ang okasyon na merong kasalan sa pangangaral ng Panginoong Yesus? Kasalan sa Kanaan. Paalala ko, ang aking ginagamit Yeshua sa halip ng Jesus. Pero ito po ay pareho. Yung Yeshua ay Aramaica, yung Jesus ay Ingles na nanggaling sa Koine na Jesus. Pero pareho po yan. Okay. Doon sa kanyang pagbibigay ng talinghaga patungkol doon sa 10 birhen, ang pukala dito ay sinabing ito'y patungkol sa kaharian sa langit. Lahat ng talinghaga, lahat yan, iisa lang yan ang pinupunto. Ang pinupunto ng talinghaga ng Panginoon ay patungkol sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ay sinasabi niya doon sa mga nakikinig sa kanya, unang-una, meron talagang langit. Merong isang lugar na kung saan, bukod sa lupa, na kung saan tayo ay nanginirahan, ay meron pang isang lugar na kung saan ay maninirahan ang tao sa susunod na pagkakataon. At ito yung dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao. Tandaan nyo, siya ay nagkatawang tao at natagpuan sa anyong tao. Si Yeshua ay hindi tao lamang. Sapagkat ang sabi doon ay natagpuan at nasa anyo, nagkatawang tao at naging salita. Ito yung mga talata na sinasabi sa mga sulatan. Nakakahulog lamang na meron siyang pinanggalingan na hindi sa lugar natin. At sinasabi niya doon sa lugar na kanyang pinanggalingan ay ninanais niya na ang bawat tao ay doon din pupunta. Ito ang dahilan kung bakit nga siya nangangarap. Ang tao ay nagkasala, napahiwalay sa Panginoon, at dahil sa pagkakahiwalay na ito, ang ating Panginoon ay nangako na muli niya ibabalik ang relasyon na wala sa pamamagitan ng pagkakasala ng unang Adan, sapagkat ang ating Panginoon ang ikalawang Adan. At nung siya'y natin ito sa sanlibutan, hinimok niya ang marami na maniwala sa Kanya. Hinimok niya sila na sinasabi na kung kayo ay mananampalataya sa akin, kayo ay makapupunta doon sa kaharian ng Ama na kung saan siya ay nanggaling. Nagpapatotoo siya na meron talaga. At sa pagkakataong ito, ay ginamit niya ang isang okasyon na alam ng lahat ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya kung ano ang sitwasyon, at ito ay yung kasalan. Ang kasalan sa panahon nila ay hindi katulad sa kasalan natin.
Sa kanila ay merong dalawang yugto ang kasalan. Una ay yung tinatawag na betrothal. O yung, meron dito anong tawag doon, yung lumuluhod ka tapos ginagano mo yung sising. Anong tawag doon? Proposal. Pero sa kanila ay betrothal. At doon sa panahon ng betrothal o pagkakasundo, sila ay itinuturing ng mag-asawa, subalit sila ay hindi pa nagtipisan o hindi pa sila nagsasama. Alam niyo ba ang dahilan ni Joseph kung bakit gustong tumakas? Kilala niyo si Joseph, si Jose? Anong nangyari kay Jose? Si Jose ay betrothed kay Maria. Ibig sabihin, sila ay mag-asawa na, subalit hindi pa nagtipisan. Nagkaroon ng problema. Ano ang problema? Nagbuntis si Maria na hindi naman ginagalaw ni Jose. Dahil betrothed pa lamang sila. Kung kaya naisipan ni Jose, teka muna, parang hindi atin to. So si Jose ay nag-isip na siya ay tatakas. Subalit ang anghel ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi kay Jose na ang ipinagdadalang tao ng iyong betrothed o ng iyong asawa ay mula sa paggiling ng Espiritu Santo. Hindi yan ang galing sa tao. So yun yung first stage of betrothal. At ang ikalawang stage naman ay yung kasalan proper. At ito yung pinag-uusapan doon sa 10 birhen sa kasalan. Bakit merong 10 birhen? Ano ang kinalaman ng 10 birhen sa kasalan? Katulad din sa atin, merong mga abay. Kung ano ang motive, yun lahat ang suot ng abay. Yung ibang nagpapakasal, nagbibigay ng pambili ng damit ng abay. Kapag wala namang masyadong pera ang nagpapakasal at kinuha ng abay, anong gagawin mo? Mangumutan, bibili ng damit ng pag-abay kung wala na talagang pera. Dahil karangalan mo na ikaw ay maging isang abay sa kasal. Hindi ba? Kapag nagkakaroon ng abay, makikita niyo yung abay na kung saan ay nakapila, magkabila yung lalaki at babae. At yung mga nandoon na nanonood sa kasalan, ano ang una nilang iniisip? Sino kaya ang maganda sa mga abay? Yan lagi ang iniisip. Pagandahan ng abay. At dito, ang pinag-uusapan ng ating Panginoon ay mga abay. At itong abay nito ay mga birhen sapagkat ito ang prerequisite. Ano? Hindi po pwede ang may asawa. At ito ay kostumbre sa kasalan ng mga Hudyo noong panahon. Ngayon ay iba na. Iba na ngayon ang sistema ng kasalan. Kami ay mag-asawa, ay saksi sa maraming kasalan ng mga Hudyo sa Amerika. Sapagkat kami ay nagsilbing mga waiter and waitress sa kasalan ng mga Hudyo, laging mga Hudyo. At pareho din yung kanilang kasayahan, subalit doon sa kapanahunan ng mga Hudyo ay iba. Ano ang function ng mga birheng ito? At bakit meron silang dalang ilawan? Natural, wala pang Meralco, wala pang ano pang ibang Batelec, wala pang kuryente sa kanilang kapanahunan, at ang kanilang ginagamit na pampailaw ay lampara. At ang lamparang ito ay ginagatungan ng langis. Ang langis ang nagbibigay ng parang pinakapuwersa doon sa mitya. Na kapag sinindihan mo, ito ay magkakaroon ng kapo na magbibigay ng liwanag. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yeshua na mayroong dalawang klase doon sa 10 birheng abay. 5 ay matalino, 5 ay tanga. Naalala ko din naman yung word na yun. Okay? O mangmang. Huwag na natin sabihin yun. Mangmang na lang. Dahil yan sa yung 5 matalino, ang kanilang ilawan ay merong
sapat na langis. Samantalang yung 5 mangmang naman ay kulang. Hindi masyadong marami ang kanilang langis. Ang sistema ng kasalan sa kanila, kalimitan ay dumadami ang mag-asawa o ang ikinasal yung lalaki. Tatandaan natin parati sa bansa nila, lalaki palagi ang minimension, no? Pagka nagkakaroon ng sapin. So ang lalaki ay kasama ang kanyang kabiyak. Gabi, kung sila ay pupunta doon sa bahay ng lalaki. Doon sa bahay ng lalaki sila pupunta. At doon sa bahay ng lalaki ay nandoon ang kanyang ama, na siyang namamahala naman sa kapistahan ng kasal. Tandaan nyo, yung kanyang tatay ang namamahala doon sa piling ng kasal. Malayo ang pinanggagalingan ng mag-asawa, at pag ito'y dumarating, malayo pa ito doon sa kanilang bahay. Doon nagbabantay ang 10 birhen o yung mga abay, at kapag ito ay parating na, pero ang nagkaroon ng problema, nagkaroon ng delay sa pagdating yung lalaki o yung ikinasal. Kung kaya't yung lampara ang nangyari, natulog pa sila. Natulog itong mga abay. At nung may sumigaw na narito na ang ikinasal, sila'y nagising. Ang naging suliranin ay kakaunti na ang laban na langis ng ilawan ng 5 mangmang. Samantalang yung marunong ay puno ang langis. Kung kaya ang sabi ng 5 mangmang doon sa matalino ay kung pwede bang bigyan nyo kami ng langis. Subalit sinabi ng 5 matalino, hindi po pwede o hindi maaari sapagkat ito'y sapat lamang. Kung kaya't ang 5 mangmang ay pumunta pa kahit gabi sa tindahan upang bumili ng langis. Habang sila ay bumibili, ay hindi naman po pwedeng maghintay ang kinasal. Kung kaya't sila ay nagpatuloy ng prosesyon. Ito po may prosesyon. Natanda nyo, ang sistema nila ay sinasalubong ng mga abay ang ikinasal at sila po ay nagpuprosesyon. Dala ang taglaw na ilaw papunta doon sa bahay ng lalaki na pinamamahalaan ng kanyang ama. Dahil dito ay nakaabot at nakarating ang mag-asawa doon sa bahay, at nung makarating na doon sa bahay ay automatic na pag pumasok ang ikinasal kasama ang kanyang entourage, isinasara ang pintuan. Ito'y tradisyon ng mga Hudyo. Nung sila'y makapasok na, kasama ang 5 matalino na birhen na abay, ay isinara ang pinto. Naiwan ang 5 mangmang sapagkat sila'y naghanapan ng langis upang masustain, upang magpatuloy ang ilaw ng kanilang lampara. Subalit, sila'y dumating, nakasara na ang pintuan. Nung nakasara na ang pintuan, ay nagsabi ang 5 mangmang na birhen, nabuksan ang pintuan sapagkat ninanais nilang pumasok. Subalit sinabi ng ama na host doon, kapag isinara na ang pintuan, hindi na ito bubuksan. Ang ama ang siyang namamahala sa piging. At ang ama rin naman ang nagsasabi kung kailan na natatapos ang kasal. Merong anak na ikinsal, merong amang namamahala, at may pintuang isinara, may langis na nagbibigay liwanag. Ito ang ilang bagay na sinabi ng Panginoon doon sa mga nakikinig sa Kanya. Naintindihan nila ito. Bakit? Sapagkat si Yeshua, kung magbigay ng talinghaga, ay hindi maka-jargonize
o hindi mga mahihirap na salita na napansin nyo yung ibang mga pastor kapag kayo nakinig. King James Version pa yung mga English. That I pray thee, O Lord thy God. Na halos, hindi ko alam kung naintindihan din nila yung kanilang sinasabi. Mga jargonized. Subalit ang malaking kaibahan ng ating Panginoon sa kanyang pagtuturo ay kung gaano kasimple ito maiintindihan ng mga nakikinig sa kanya. Kung kaya gumagamit siya ng mga pangkaraniwang bagay na ginagamit, ginagawa at nakikita ng mga taong nakikinig sa kanya, katulad ng kasabi. Ngayon, ang sabi niya ay ito'y patungkol sa kaharian ng langit. Subalit ano ang naging pinaka-tema ng kanyang sinabi o ang punto ng kanyang sinabi? Sa 10 Birhen, ang palagi niyang sinasabi o pinapakita nito ay lagi kayong maging handa sa pagdating ng lalaking ikinasal. Maging handa kayo sa pagdating ng lalaking ikinasal. Dahil sa pagdumating ang lalaking ikinasal, kayo ay magkasamang magpuprosesyon papunta doon sa kanilang bahay at pagdating doon, ang pintuan ng bahay ay isasara. At kung ikaw ay hindi nakasama doon sa prosesyon ngayon, ikaw ay naiiwan sa labas. Pagiging handa sapagkat ang 10 Birhen na ito ay naghihintay. Nakatulog sila, subalit hindi sila naging handa na ang langis ng kanilang lamparan ay puno at eksaktong mararating sa kanilang pagkakas. Ano ang nais iparating ng Panginoon sa atin? Ang Panginoon Yeshua na ikinasal ay sinabi niya doon sa Juan na kapag ang sabi nga na ako ay pupunta, tandaan nito, yung parallelism ng kanyang sinabi. At ito'y naiintindihan. Tayo hindi natin masyadong maintindihan sapagkat hindi tayo nakaanig doon sa konteksto ng usapan. Tayo ay mga Hintil, tayo mga Pilipino, hindi natin alam kung ano yung konteksto ng Israel noong kapanahon na niyon. Kaya importante, para maintindihan nyo ng salita ng Panginoon, ay alamin nyo ang kapanahon na nila, yung konteksto kung paano nagsasalita ang Panginoon. At kung ayaw nyo naman, naririto nga kami bilang mga teologian para sabihin sa inyo kung anong pangyayari sapagkat ito ang aming ginagawa, ang pag-aaral. At sa pagkakataon ito, sinabi ni Yeshua na darating ang panahon na magsasara ang pintuan. Ang ibig sabihin ito ay hindi naman, kaya nga nakakatuwa merong mga kumukuha dito ng literal. Diba? May mga simbahan sa Pilipinas na kung saan ay isinasara ang pintuan at kapag ikaw ay nahuli, nandun ka lang sa labas, hindi ka na makakapasok. Dahil sarado na ang pintuan. Literal na kinukuha nila sa sinasabi ni Yeshua, subalit hindi ito ang ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ng pagsasara ng pintuan, tayo ngayon ay namumuhay sa panahon ng biyaya. At darating ang panahon na ang biyaya nito ay isasara at wala nang pwede pa manipaltayan. Kung kayo ay naririto at kayo ay nakapasok pa sa panahon ng biyaya, maging matalino kayo. Dahil darating ang panahon na ang biyayang ito'y magsasara. At kung kayo'y katulad ng 5 bangkang na nandoon sa labas at napagsarahan, hindi na kayo makapapasok. Doon sa kaharian ng langit na kung saan ay pinuputol ng Panginoon sa usapan. Sinabi rin niya na ang madaling Birhen ay merong sufisyenteng langis. Ang langis na ito ay kumakatawan sa Espiritu ni Yahweh. Siya ang nagbibigay liwanag sa atin. Dapat ang bawat isa sa atin sa kanyang mensahe ay palaging puno, filled with the Spirit. Hindi nagkukulang. Dahilan sa kukulang, baka pumunta ka pa mamimili ng langis, pagkatapos pagbalik mo, sarado na ang pintuan.
Ibig sabihin, habang nandiyan pa ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay natin, huwag nating hadlangan. Pabayaan natin na ang Espiritu ni Yahweh ang gumalaw sa atin nang sa gayon tayo ay makasama niya papasok doon sa bahay, papasok doon sa kanyang kaharian. Minsan tayo nakakatulog, nakalalagpas sa mga pagsubok, subalit kung nananatili ang ilawan ay supensyente ang gatong, tayo ay hindi mawawala, tayo ay hindi maliligaw. Kapag nagsara na ang pintuan, wala nang sinumang makapapasok. Meron tayong tungkol. Naalala ko, bago ako tungkol. Sinabi ni Yeshua na ako ay pupunta doon sa tahanan ng aking Ama at kayo'y ipaghahanda ko ng sige. At kapag ito nihanda ko na, ako'y pulit babalik at kayo'y aking isasama. Ang konteksto nito ay kasal. Siya ay may bahay, ang kanyang Ama ay may tahanan. Ang sabi niya, ipaghahanda ko kayo. At kapag nakapaghanda na ko ng tahanan, ako'y pupunta at kakaulitin. Muling babalik si Yeshua. Babalik siya, kanyang ipinangako, kanyang sinabi sa Thessalonica. At ang sabi niya, sa aking pagbalik kayo'y aking kakaunin. Kayo ay aking isasama doon sa tahanan ng aking Ama. Alam na alam niyo ito, anong tawag dito? Anong tawag dito? Sa pagkaon ng Yeshua sa mga kanyang pagkaon. Rapture. Yung rapture ay kung saan sa kanyang pagdating, ang lahat ng mga nangamatay muna ang siyang kukunin at susunod doon ay yung mga nabubuhay pa. At sila ay kakaunin ng Panginoon at isasama doon sa kanyang tirahan. Exactly na sinasabi niya doon sa kasal. Paramihan. Ang tanong, halos o mahigit 2,000 taon na ang nakakarating. Hindi natin naranasan ang panahon nila na nakita mismo nila ang Panginoon na kumakausap sa Kanya. Ito ba ay relevant para sa atin ngayon? Yung bang sinasabi o mensahe ng ating Panginoon pagdating sa kaligtasan o pagdating sa Kanyang pagsama papunta sa Kanyang tahanan at pagsasara ng pinto ay relevant pa rin yun? Sa tingin ko ay relevant pa rin. Kasi kung hindi relevant, bakit pa ako nakatilo rito, di ba? Uy, umuwi ka na, hindi naman totoo yung sinasabi mo, di ba? Subalit, naniniwala tayo na siya ay muling babalik. Ang kagandahan dito, sa kanyang pagbabalik, ay nagbigay siya ng mga palatandaan. Ano-ano ang mga palatandaan? Kung inyong babasahin ang Kabanata 24 ng Mateo, ay makikita nyo doon na sinasabi ang mga pamantayan o ang mga bagay na kung saan ay darating o mangyayari bago siya dumating. Una doon ay magkakaroon ng maraming digmaan. Walang katapusan ang digmaan ngayon. Wala nang katapusan. At ako ay sumusubaybay sapagkat ako po ay hindi lamang isang theologian. Ako po ay isang tao na kung saan ay very specific sa geopolitics. Ako ay naglingkod bilang isang counterintelligence operator o officer ng Armed Forces of the Philippines. At ako ay nabistino sa ibang lugar. At ang aking gawain ay ang counterintelligence. At ang aking nakasama dito, karamihan ay mga intelligence unit ng iba-ibang bansa katulad ng CIA, Central Intelligence ng Mossad, nakasama ko ay nakasama ko yung mga yun. At ako ay nagkaroon ng malaking pagkakataon na matuto ng geopolitics. Hanggang ngayon, ay ako ay nakilig pa rin sa geopolitics. At sa kapanahon na natin ngayon, tayo po ay nasa Third World War na ang kalalagayan. Wala kong hindi. Yung nangyari sa Venezuela, kidnap me yun, hindi yun pinagag. Yun ay kidnap me. Arranged kidnapping yun. Ang kasamaan pala lamang na higit na 100 tao ang namamatay na bukod pa sa nasulat. Mga bata, matanda, mga sibilyan, na limang po ang nakakawin. Walang inalam. Dahil lang lamang sa kagustuhan na makuha ang labis, ay walang pasubali na hindi na bali magkaroon ng iman.
Pumunta kayo sa Middle East, digmaan. Pumunta ka sa Europe, digmaan. Pumunta kayo sa Pilipinas, may digmaan kayo. At ito ay ilan lamang sa palatandaan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Sinabi rin ng Panginoon na manlalamig ang marami. Tingnan nyo. Ay bakante. Sa pananampalataya. Asahan na natin yan. Huwag na kayong pagtaka. Karamihan nga sa Amerika ay binibili na ng Iglesia na Cristo yung mga simbahan doon. Sapagkat wala nang nagsisimba ng mga protestante Kristiyano o mga Ebangheliko. Wala na. Alam ko yan sapagkat nakikita ko nung ako'y nandoon. Nakalimitan ay yung iba'y nagiging hotel na o yung iba'y nagiging para mga tindahan na sa loob. Manlalamig ang marami. Magkakaroon ng pagsuway ng mga bata sa kanilang mga magulang. Sa ngayon, hindi mo pwedeng, kung nasa Amerika ka, hindi mo pwedeng paluin ng iyong anak, otherwise you will go to jail. Di ba? Isusumbungan nila, tatawag sila sa 911 at ipapukulong ka. Marami pang paglabas ng mga bulaang propeta. Naku, napakarami na. Nag-aangkin na sila ay sugo. Madami yan. Nag-aangkin na sila mismo ang Panginoong Yeshua. Dito sa Pilipinas lang, manawa kayo niyan. Ito ay ilan lamang sa palatandaan ng kanyang pagdating. Yung pagiging matalino ng tao, yung sa AI mas marunong pa sa atin. Diba? Yung artificial intelligence kayo, huwag kayong masyadong mabuo dito. Nakatutulong, sa totoo lang, nakatutulong ang artificial intelligence. Pero dapat kayo pa rin ang may control. Dahil nga sa pag kayo na ang kinontrol nila, wala ka na. Tatapunan. At tatandaan nyo, hindi lahat ng sinasabi sa artificial intelligence ay tama. Hindi po. At kung hindi ka mabutong at hindi ka masikap, maliligaw ka. Yung digitalization, ito ang number one na pinakamalaking problema. Digitalization. Ibig sabihin ng digitalization, ang bawat isang tao ay magiging nakasinternet ka na. Lahat ng information mo ay nakalagay na sa digital ng gobyerno at sasabihin ng gobyerno kung hanggang saan ka lang ito pwedeng lumakad. Meron ngayong 15-minute na city na 15 minuto lamang ang pwede mong iikot. Pag pumunta ka sa China, mayroong face recognition na kahit saan ka pupunta ay kilala ka. Sapagkat marami silang camera and surveillance. Yung pera nila, kapag bumili ka, hindi ka makabibili kundi ang gagamitin mo ay yung number, yung digital number or yung digital card mo. At halimbawa sa pagamutan, sila rin ang magsiset kung hanggang kailan ka lamang o ilan lamang ang pwede mong gastusin. At kapag ikaw ay lumampas sa gastusin, hindi ka na makagagastos sapagkat hindi nakatala digital. Ngayon na po yan. At ito ay malaking problema, baka hindi dumating sa Pilipinas. Hindi ka makabibili, hindi ka makapagbenta kung hindi ka kasama sa digitalization. Kaya nga ngayon pa lang nag-iisip na ako na magtanim ng kamote doon sa kabundukan dahil hindi sa kopyon ng digitalization. Marami na ang sa Amerika yung tinatawag na preppers. Alam nila na ito'y darating kung kaya sila pa ay nag-aandar. Dahil dito, isang bagay ang ninanais ng Panginoon sa atin. Hanggat ang ilawan ninyo ay may simplipan. Sumama na kayo sa pagpasok doon sa kaharian ng langit. Malay nyo, bukas magsara na yung biyaya. Hindi natin alam. Sapagkat sinabi niya, ang ating Panginoon ay darating katulad ng isang magnanakaw. Alam niyo ba kung kailan darating ang magnanakaw? Hindi. Dahil lang sa kung alam niyo darating ang magnanakaw ay pagkahandaan niyo na ang kanyang pagdating.
Subalit ang sabi ng Panginoon, tama kayo'y maghanda sapagkat ako'y darating, hindi niyo alam kung kailan. Lindol ang isa sa ibinigay niyang palatandaan. Marami mang lindol niya. Napakarami ng lindol ngayon. At marami ang napipinsala dahil sa lindol. So, ibig sabihin kung ating titingnan ang lahat ng bagay na sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa kanyang pagdating ay narito ng lahat. Isa lamang ang tanong diyan. Anong klaseng birhen kayo? Kayo ba ay makamang? O kayo ba ay matalino? Dapat ang ilawan ay patuloy na nagdidingas, hindi lamang pansamantala kundi dapat ito'y nagpapatuloy. Ibig sabihin, ang Espiritu ni Yahweh sa ating puso ay patuloy na nagkakalam, patuloy na nagliliwanag hanggang sa siya ay dumating nang sa gayon ay makasama tayo pumasok sa kanyang kaharian. Maraming salamat. Amen. Tayo po ito kayo at mga